Ngunit para sa inyo, sino ako? Palaging mas madaling iulat ang sinasabi ng iba kaysa sabihin ang mismong nasa sa isip natin. Ito ang karanasan ng mga alagad sa Ebanghelyo ngayon. Bago sila maglakbay patungong Jerusalem, tinanong sila ni Jesus ng dalawang tanong. Ang una ay pangkalahatan. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Nagbigay sila ng ilang mga kasagutan upang maipakita kung paano siya naiintindihan at kinikilala ng mga tao sa panahong iyon. Ang pangalawang mas personal na tanong ay para sa mga alagad. Ngunit kayo, ayon sa inyo, sino ako? Kung pakaiisipin, mas maraming pagkakataon ang mga alagad na makilala si Jesus kaysa sa mga karamihan, sapagkat mas madalas nilang nakasama si Jesus at marami silang nasaksihan sa kanyang mga aral at ginawa. Kaya natural lamang na mas makapagbibigay sila ng angkop na sagot. Si Pedro na isa sa pinakamalapit kay Jesus ay nagsabi, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Dahil dito, binasbasan siya ni Jesus at binigyan ng malaking responsibilidad. Ipinakita ni San Mateo na para sa isang alagad ni Jesus, iisa lamang ang sagot. Ang sagot na ibinigay ni Pedro, ang tagapagsalita ng mga alagad. Si Jesus ay ang Kristo. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, tinanggap ni Jesus ang pahayag ng pananampalataya ni Pedro na kumilala sa kanyang pagka-Mesiyas, habang ibinabalita ang napipintong paghihirap ng anak ng tao. Ipinahayag niya ang tunay na kabuluhan ng kanyang pagka-Mesiyas at pagiging anak ng tao na bumaba mula sa langit. Habang binabanggit ang kanyang misyong magtubos bilang aliping naghihirap, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pinagtitibay ng katuruan ng ating inang simbahan ang pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesus na lubhang naging mahirap para sa mga Israelita noong unang panahon, sapagkat iba ang kanilang inaasahan na magiging tagapagligtas. Kung tayo man siguro ang tatanungin kung paano isasalarawan ang isang tagapagligtas, walang magsasabi na ang tagapagligtas ay magdaraan sa matinding paghihirap at kailangang mamatay. Sino nga ba si Jesus? Ang kahulugan ng salitang Jesus sa Hebreo ay nagliligtas ang Diyos. Sa pagbabalita ng anghel San Gabriel, ibinigay ang ganyang pangalang Jesus upang ipahiwatig ang kanyang katauhan at misyon. Sa mga talatang, sino ang maaaring magpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang, ay tinutukoy si Jesus, anak na walang hanggan, naging tao na magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kay Jesus, ang buong kasaysayan ng kaligtasan ng mga tao ay nabubuod. Pinasimulan ang kasaysayan ng ating kaligtasan sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila sa buhay pagkaalipin mula sa Ehipto, at pinatawad din sila sa kanilang mga kasalanan. Sa buhay nating mananampalataya ngayon, patuloy pa ring ginagampanan ni Jesus ang pagiging tagapagligtas, ngunit nasa ating pagpili kung nais ba natin siyang tanggapin sa ating buhay
at magpasakop sa Kanya. Kung ikaw ang tatanungin, sino ba si Jesus para sa iyo? Paano mo maipapakilala si Jesus sa iba ng walang pag-aalinlangan? Una, magkaroon ng personal na ugnayan kay Jesus at maghanap ng mga paraan sa pagpapalalim ng pagkakakilala sa Kanya. Ikalawa, maging sensitibo sa mga paraang ipapahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa pang-araw-araw na karanasan sa buhay, tulad ng mga taong nakikilala, mga pangyayari sa kapaligiran o buong mundo, at ugnayan sa lahat ng nilikha ng Diyos. At ikatlo, bigyan ng panahon ang pagbabasa at pagmumuni-muni sa salita ng Diyos.